Happy 6th anniversary Koja Game Farm. Thank you Ma'am Erna and Boss Kaloy for inviting us here. Through the years, sa pagsubaybay na mo sa Koja Game Farm, Ate Erna and Boss Kaloy was always humble and kining true kanang nag-breed jud sila sa mga muhatag sila sa mga orders na mga breeding ilang ihatag tinuod yun. And thank you very much for inviting us here. God bless you always, Boss Kaloy, Erna. Concept sa Koja Game Farm, ito ba talaga yung plano mo? Ito ba talaga yung gusto mo na gagawin para sa lupa dito? No, when I started dito sa farm, dito sa sa lupa natin is purely sa sa manggahan. Then when the audit strikes, we started with I think we started with 80 to 100 PPs sa pag-breeding. Then mga local pa 'yon. Yeah, mga local pa 'yan. Wala pa akong imported. So after na nung tinamaan kami ni Odette, that's the time na nag-serious ako sa breeding. Yan ang sinasabi ko na kakugi is like, when life give you lemons, make lemonades. Kung nagka-problema ka sa manggahan mo, so why not na mag-divert tayo ng difference. So nag-umpisa ako nag-serious breeding ako sa manok. So I started with yung mga locals. And as what I said, yung sinabi ko sa inyo, nandun ako sa US, nandun na yung opportunity na mag-ano ko ng mga imported breeding materials. So that's when I started. Pero totoo, Kakugi, I owe it to Roulette Bundok for RRVS Game Farm. So he was the one who introduced me with imported breeding materials. So he gave me Game 5K, then he gave me Raptor sweaters from Larry Romero. Then until na nag-decide ako na mag-import na talaga ako, because why not? I'm from the US, I know the breeders, so that's why I imported birds from Larry, from Bing, from Lucrezi, from Ratgraves, to different breeders in the US. So yun, nung mag-umpisa kang mag-import, boss, ano naman ang sabi ni Ma'am Erna, ni Mrs.? Supportive ba siya sa iyo nung mag-start kang mag-import? Ganyan? Yeah. At yung una-una talaga is like walang support si Mrs. Because negative. Yeah, that's true. Because that was the reason na pinapunta ako ni Mrs. From Philippines to US, because nalulong ako sa sugal. Yeah, so every Friday, wala na ako, hindi nyo ako makikita. Uwi na ako Monday. So, nandun ako sa Bungan palagi until na nandun ako sa US, kinuha ako ni Mrs. So, that was that time na sinabi ko kay Mrs. na I'm gonna go back to breeding. Then with her full support na hindi na ako magsasabong. That's why mga kaibigan, mga kasabong, bihira nyo na makikita sa sabongan. I'm more onto breeding, pero hindi ako nagsasabong. Maliban na kung si Kakugi ang mag-invite. Yeah. Tama. Yes. Nung mag-umpisa ang Koja Game Farm into breeding,
talagang na-visualize mo na to, may vision na talaga ka na ganito talaga ang mangyayari sa Koja Game Farm? Yeah. Yun ang ano po talaga is like, I visualize talaga sa pag more on yung serious breeding na ano, kukuha ako ng mga pure na materials from the US. Pero dami nagsasabi na there's no such as pure. Walang pure dahil ginagawa lahat ng mga breeder yan sa US. So, ang ginawa ko is like as much as possible kukuha ako ng yung mga maayos na manok from different breeders in the US which are straight. And they will call it pure na pure dahil sila yung ang nag-breed. Tama. Yan. Tama yung sinabi ni Boss Kaloy, mga kakugi. Totoo yun na talagang hindi natin masasabi na may pure na manok. But yung mga straight, or masabi na lang natin na pure kasi sila talaga ang gumawa. Yeah. For example, sa 5K, ang gumawa niya ni si Dink Fair. So pag doon ka bibili kay Dink Fair, tapos sasabihin ni Dink Fair na pure yan, maniniwala ka. Kasi alam naman natin na basta 5K, Dink yan. Yeah. Pag Golden Boy, Dink yan. Pero nandito na sa Pilipinas, binibreed na natin ng ilang beses, wala na talagang, hindi talaga magiging pure. But pwede magiging straight breed. Nag-umpisa ka, boss, nabanggit mo kanina is mga local lang. So nag-umpisa ka sa mga local na mga manok from, kaninong mga manok yun galing? I don't have to mention those breeders. But Okay. I started from local breeders. Local breeders na? Yeah, I started from local breeders here in Cebu and somewhere outside Cebu, like Luzon. Yeah. So, ngayon, boss, sa 6 years na nag-exist ang Koja Game Farm, hindi ba dumating sa iyo na sasabihin mo na give up na to kasi grabe laking problema kung meron man? Totoo. Kung you don't have the passion about birds, it's like magsusurrender kayo sa gastos. It's like it's always a passion. Malaki yung gasto sa pagmamanok. Then there's always failure. Yung pagmamanok is not yung tinatawag natin na there's always happy ending. Even though na you're importing birds. No, it's not. Mahirap mag-breeding. Kasi yung ang hinahanap ng mga tao is always the finished product. They don't know from yung pag-umpisa natin. Yung let's say yung from day one, which is the most crucial part from day one until hardening, until cording. So mahirap. Tama. Kasi guys, mga kakugi, sa totoo lang, madali lang magpasisiw, madali lang magpaitlog, pero ang problema, paano magpalaki ng mga manok. Yan ang ano talaga. Kasi unang-una, boss, ganito kalaking farm. By the way, gaano nakalaki itong Koja Game Farm, boss, ang area? Actually, Boss Al, we have like almost like over 5 hectares here 5 in hectares Cebu, and we have a satellite farm somewhere in Mindanao. We have like sa range pa lang, sa range we have 6 hectares. Range pa lang yan. Range 6 hectares. Then we have a cording area of 4 hectares in Mindanao. In Mindanao. So, masabi na branch ng Koja yan. Yeah. So more or less, ngayon, boss, total numbers of chickens, palagay natin yung mga lalaki lang na nandito sa Koja ngayon, Mindanao at saka sa Cebu. Umabot na kaya ng 10,000? Mga lalaki lang? When it comes to sa Mindanao,
we got like siguro sa mga stud natin sa i-record natin, which is na nagproblema ako sa Area. sa area. Kung saan record. We got like mga 4,000 na stags. stags. Not including here in Cebu. So, kung Isama ang sa Cebu. sama Cebu, medyo masakit ang ulo, Boss Al. Dahil we got like stags here in Mindanao, we got a stags here in Cebu, and then we got like bullets. So, lalo na. medyo masakit yung ulo. Ito, boss, matanong ko, boss. Sa pagmamanok ba, ma-advise mo sa mga nagpa-farm na dapat magparami kayo ng manok para marami ang kita? Or ano bang masuggest mo, boss? You know, mga kasabong, is like what I did sa yung pag-breed ko ngayon is like nag-overproduction ako ngayon. Overproduction? Yeah, I did overproduction because ang nangyari, I have pahulugan. Sumali ako dyan, so pasensya na po. Yung ano lang talaga is like I need to have a buffer na sa yung sa pahulugan. Yung pahulugan kasi is like hindi ka pwede magkamali dyan. Kung magkamali ka dyan, you need to have a buffer. Correct. Hindi pwede na pag sinabi mo may harvest ka dyan na mga 1,000. 1,000 talaga. 1,000 din. It's like 1,000. Let's say na Buffer mo dyan, mga ilang percent kaya? malaki yung buffer mo. So I'm so thankful, I'm so blessed na ang nangyari talaga sa akin, everything went right. Lahat talaga maganda yung akbo sa breeding. So that's the reason na nag-overproduction ako ngayon. Tama. Kasi yung, guys, sa pagkaintindi ko, nag-overproduction si boss kasi based on your experience previous years, na dami talagang mga damages. Yeah. Kaya nag-overproduction siya ngayon, guys, kasi hindi niya na magiging near to perfection yung breeding. So kaya marami ang natuloy-tuloy, guys. Ang daming mga healthy mga manok ngayon na nandito sa Koja. Sa ganyan, boss, for example, hindi pala talaga nararapat na pag nag-breeding ka, breeding lang kasi akala kasi natin, guys, pati ako kahit man sabihin, aminin man natin o hindi, talagang masaya tayo pag marami tayong na-produce na mga manok. But the problem is, meron ba kayang bibili? Paano tayo mag-dispose? Yun ang problema kasi mga livestock yan Pinapatuka natin yan, pinapainom, binibigyan natin ng mga vitamins. Everyday gastos tayo. Kaya sabi ni boss ngayon na overproduction siya. Pero boss, ongoing pa ang selling natin ngayon. Yes. Yun. So, ito boss. Sa lahat ng mga stags na nandito ngayon sa Cebu at sa Mindanao, anong edad na pwede na silang makabili? Actually, ngayon is what I said, na nakita niyo naman kanina na may kumuha sa mga manok natin. There are like 5 months and 15 days old. So 5.5 months. 5.5 months. There are good cockers here in Cebu. Yes. So I don't have to mention their names, but yung mga Actually, pwede ito i-mention. Ay lang. no need. Ay lang. So mga maayos manok natin, as long they're healthy. They're healthy mga manok natin. Talaga, maayos mga manok natin. Correct. In behalf sa Kakugi TV, thank you, Ma'am Erna, Buskaloy, sa supporters, support. for 6th year anniversary sa Koja Game Farm. Thank you sa invitasyon. Yun, mga kogi.
Welcome back. Balik ulit tayo dito, guys. Mura sa tag commercial, Boss Kaloy. Yep. Yun. So, ito guys. So, andito na tayo ngayon sa Kodja na ang production ni Boss Kaloy is nasasabi niya na overproduction siya ngayon. Pero, non-stop man ang pagbebenta. Yun, Boss Kaloy, di ba? Ito, Boss Kaloy, matanong ko. Your family is from Badjan. Yes, Badjan, Cebu. my father. Yeah, your father is from Badjan, Cebu. And mayroon kayong ang mga kapatid mo dito sa Liloan. Actually, my father is from Badjan, then my mom is from Sugod. Sugod, Cebu. Yeah. Then we grew up in Mandawi, in Canduman. Mandawi City. So we have a house in Canduman. Then we also have, we moved out to Biluan. Liloan. Yeah. Yan. Next kong tanong, Boss Kaloy. Bakit napunta sa Mindanao ang branch ng Kodja Game Farm? Parang masyadong malayo ba from Cebu to Mindanao? Yeah. The reason is about healthy production. Healthy production. Yeah. Production here in Cebu is different from as what I observed in Mindanao. Because here in the here's ano ba sa Lupa in our farm, as what I observed is that if you keep going on with the same space, then ang nangyari is like meron talagang nangyaring mga sakit. It's going over and over. Yung mga disease. So what I did in Mindanao is like I'm using same materials, and what we did when we go to Mindanao, we have like yung malaking area namin. So what we did in Mindanao is like malaki yung lupa sa Mindanao, not like in Cebu. Sa Cebu, konti lang yung lupa natin dito. Not like in Mindanao, we could rent like 5 hectares, 6 hectares. Then afterwards, mag-ano kami yung maglipat kami. Then we could breed na iba naman. So that's why ano namin na hindi pa balik-balik yung Area. area namin. Okay. So, what you mean to say, Boss Kaloy, is that dito sa Kodja, sa Barili, Cebu, yung area nyo, for example, ito sa breeding area, ilang taon na doon pa rin ang breeding area. Yeah. Oo. So, hindi mo kasi malipat-lipat, or yung ranging area, the same pa rin. Hindi mo mailipat-lipat kasi limited yung space. Yeah. Unlike in Mindanao, which you have a bigger space, kasi 10 hectares yun, di ba? Pwede nga, isang hektarya ngayon, dito mo na ang gagamitin. Tapos, next year or next season, dito naman sa kabila. Yeah. So, fresh ang mga lupa. So, that makes your production, yung mga sisiyo, yung mga manok healthier compared to dito sa Cebu. Yeah. Ayun pala. So, yun pala guys. Kaya narating si Boss doon sa Mindanao kasi nakita niya na mas healthy ang mga manok sa isang area na hindi pa congested, hindi pa ano sa mga manukan. Yeah. Tapos sino bang kakilala mo doon, Boss? May mga relatives ka ba na nandoon? Actually, we have to tie up with Supreme Game Farm. Shout out, bro, Rendario Isoro. Supreme. Yeah, he's one of the best breeder sa Mindanao. So I owe it to Rendario, bro, Rendario Isoro. Okay. So I gave all my materials to Rendario. Siya na bahala na mag-ano sa yung pag-breed lang ng mga manok. So you provided all the materials. Yes. Then bahala na siya kung ilan ang ma-produce na. Nagbigay ka ba ng mga target kung ilan dapat ang i-produce? Actually, that was my mistake. Dahil ang nangyari is like
I always do a buffer when it comes to breeding. Let's say, mayroon akong mga siguro target na sa farm ko, let's say, mga 1,000. So, we do always do a buffer. So, ang nangyari, medyo naparami po ang production namin. So, ngayon, we have like almost 6,000 ngayon. Na stags. No. Lahat Lahat na. Kasama na yung mga Lahat pullets. na mga pullets. Let's say mga stags is like nasa mga 4,000. 4,000. Ako. Guys, mga Kakugi. Talagang kami sa Team Kakugi, particularly mga Kakugi, kami, Sir Stephen, Ante, nung first naming pumunta dito, that was 2022. Iilan-ilan lang yung mga manok na nakita namin dito. But during that time, continuous yung breeding nila ni Boss Kaloy. Kasi hindi man nagkulang sa mga materialis dito mga Kakugi. And in fact, sa first episode ko sa Koja, ang title nun is Pinakamaraming Importeds na nabisita ng Kakugi. Kasi totoo naman talaga, kung mag-import si Boss, hindi lang trayo, hindi lang pair, hindi isa-isa. Minsan nga dumating 35. Minsan nga ang dami talaga mga Kakugi. At natuwa kami, masaya kami ang Team Kakugi kasi pag may mga bagong development dito sa Koja Game Farm, hindi kami nahuhuli sa balita. Kasi binabalitaan kami ni Boss Kaloy. May darating ako na ganito, galing from Larry Romero na ganon, no? Tsaka si Boss Danilo. No, talagang ano kami. Tapos pag pupunta kami dito guys, welcome na welcome kami. But ito lang guys, kahit kami Team Kakugi parang spoiled na kami dito, but never kaming nag-violate sa mga rules sa farm. Kasi may mga rules dito na for example, kung bisita ka, bawal ikaw mismo ang kukuha sa manok. Bawal ka magala-gala dito, which is correct. Which is tama yun. Dapat may rules, dapat may ano talaga para security sa mga manok. With regards sa security sa bacteria, mga virus. Kasi hindi natin alam, may dala-dala pagpasok, no? Kaya may isang lugar lang talaga kung saan pwede yung mga bisita, Boss Kaloy. At guys, nakita natin ngayon may ipinapagawa si Ma'am Erna na pang receiving area, hindi pa nga lang tapos, no? Boss Dan, sa 6 years, ito tanong natin si Boss Danilo, 8 years. Boss Dan, heart to heart lang. Hindi magagalit si Boss at saka si Ma'am Erna. Ano ba ang masasabi mo patungkol kay Boss Kaloy at saka ni Ma'am Erna? Since 8 years sa ano mo dito, mabait ba na amo o salbahes? Ano? Wala akong masabi. Kung hindi sila mabait, wala na ako. Almost 8 years. Grabe. Sa sobrang bait nila, nandito pa rin ako. Pamilya mo, buong pamilya nandito. No? Nandito talaga. Yeah, ba't ka, parang iiyak ka na yata eh. Sa sobrang bait nila. wala akong masabi. Sa lahat ng mga pinagkatiwalaan ba, tulad ni Boss Danilo, pag nagtiwala sa inyo yung mga boss nyo, yung mga amo nyo, huwag niyong sirain. Kung nag-ingon ba? Di ba? Sa ko lang nga, ano kapin. November, basta natabanan ako. November, basta, karong November, 2025, karong mag-siyami ka to Mag 9 years na. Kung nag-ingon nga, hindi ta pwede mag-abos sa itong amo. Hindi ta pwede magsalig nga, abi nga, karaan ta. Ngayon ta nga, karaan ko, ya. Ang itong amo, wala diri. Kung sa isang samo ni mo, ingon nga, mo na si Danilo, mo na magsalig bitaw. Kini kay, itong amo, pinangga kita. Correct. Hindi na pwede. Mag-abusar. Kung saan ba Abusar abusar? daw, abusar. Kung sa isang samo, mo na. Ngayon mapagbuan na, ano. Abusar man nga na. Once magbuhat yung bate, abusar man na. Kung sa isang samo, imong buhaton ni mo. Hindi ka pwede magkuhan nga. Ay, pinanggay ko sa amo, ako ni buhaton na. Correct. Mga Kugi, sa totoo lang, sa farm, mahirap talaga maghanap ng tao mapagkatiwalaan. Sa totoo lang, honest lang. Minsan nga, kapatid mo na nga nagdadala niyan sa farm mo, mas nauna pang namaligya kaysa imo. No? So, Boss Kaloy, sabi ni Boss Danilo, wag siya kasala pa, nga sala. Kung sa man, mga bate, wala ko. Tama yun.
what I said, mga kakugis, is like, if you're into like your cooking business or like farm, no matter how what na kayo na nag-ano kayo ng what do you call, your investment is about sa materials. Wala po yung mga cooking. Before na mag-ano kayo is like, especially sa mga what do you call, overseas, ang pinakauna na ano nyo, investment, yung tauhan nyo. Correct. Tama. Tauhan nyo. Next is material, facilities. Next, material. Yun ang sinasabi ko sa inyo mga katubi. It's like, don't rush. Ang unahin nyo is always tauhan. Correct. The next facilities, yung manok andyan lang. I promise you, you will have a successful na breeding nyo. I'm so blessed na ang tauhan ko si Danilo. He's always there. So, as what I said, mga kakugi, don't pirate kakugi si Danilo. Ayun yung pirate na. Ano ba yung pirate? Pirate ba ka nang kuhaon ka ba? Patas ani mo sildo. Pinod kakugi. Hindi ko. Dagdag yung buko dalawa. Correct. Boss Kaloy, Ma'am Erna, congrats sa inyo for reaching the 6 years this Kodja Game Farm. Congratulations and good luck for the next breeding season. Kaya ito boss Kaloy. To message ko para sa sa Kodja. Unang-una guys, mga kakugi, just to inform lahat ng mga viewers ng Kakugi channel. Dito sa Cebu talaga proud ako na nakilala natin ang Kodja Game Farm since 2022, kung hindi ako nagkamali. Kasi naipakita ko sa inyo pinakamaraming imported, nag-i-import ng mga manok dito sa Kodja, dito sa Cebu, ang Kodja. Kasi kung walang mag-i-import ng mga manok, hindi madidevelop ang ating mga manok dito sa ating bansa, mga kakugi. Yun ang ano ko. Message ko sa Kodja, sana ang Kodja, Boss Kaloy, sana hindi ka magsawang maghahanap ng mga magaganda, magagaling na mga materialis doon sa US. Kasi alam ko, Boss Kaloy, every now and then may mga bagong breeders or old breeders na makakreate ng mga bagong strain ng mga bloodlines. At alam ko, madali mong makikita yan kasi nandun ka nakabase. Dito sa Kodja Game Farm, mga kakugi, name a breeder from US. Ano yung mga bloodline nila? Halos lahat nandito sa Kodja Game Farm. So, yun ang message ko kay Boss Kaloy. Na sana wag siyang magsawa kahit anong mga frustrations, anong mga failures sa ating pagmamanok, sa ating farming, malalagpasan natin yan. Di ba, Boss Kaloy? Dahil sa passion natin sa pagmamanok. Yun, mga kakugi! Once again, congratulations and happy 6th year anniversary sa Kodja Game Farm. Boss Kaloy, salamat. Thank you kay Mama na na-appeal mi sa selebrasyon dito sa Kodja Game Farm, guys. 3 years na punta dito. 3 years na kami bumalik-balik dito, mga kakugi. Kahit wala si Boss Kaloy, basta may time, magpadaan kami dito. Boss Kaloy, na? Nandito naman si Kodja. Ando, si Mr. Kodja! Boss Kodja! Ito na. Panay banggit natin Kodja, pero hindi natin alam kung anong meaning ng Kodja. Anong meaning ng Kodja, Boss Kaloy? The meaning of Kodja is yung farm manager ko. Dad, anong meaning sa Kodja? Dad? No comment kami. Ganito na lang, no comment kami. No comment daw sila. Secret pala yan, I'm guys. sorry talaga mga Kodja. So yun. Sana guys, may natutunan kayo, natuwa kayo sa episode na ito. Maraming salamat sa panonood ninyo, mga kakugi. And wish natin na marami pang taon
na dito ang Koja sa Cebu at dadami pa mga branches para malapit na lang sa atin kung saan man kayo nandun. Sana mapunta natin dun sa Mindanao. O yun, saka sabi ko kayo Pag-tour sila, marami na tour din. meron na. No? So yun mga kakugi, tandaan palagi, wala na kaboy isulti ma'am? Wala na? Iskaloy? Wala na? Sure? Salamat sa lahat. Ayun. Salamat. Busdan, awanat, taas na yung Busdan yung interview na 1 hour. Maraming salamat Ayan. sa Kogi TV. Yun. Mga kakugi, Bisita sa Koja Game Farm. o yun. Okay na. So mga kakugi, tandaan palagi, pag may sipag, may aanihin. Sa Bisaya, basta magkugi, May tunay maani. Okay!